Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isang bagong stable coin na galing mismo kay Ripple. At ito po ay walang iba kundi ang RLUSD. Ayon po sa isang finance expert, ang adoption po ni RLUSD ay magdadala ng mas mataas na demand para kay XRP. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung bakit nangyayari ito, ano po ang kanilang connection, at paano po nito mababago ang future o hinaharap ng global financial system. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa pagkilala dito kay RLUSD. Ayan, ano ba itong si RLUSD? Si RLUSD ay isa pong US dollar-backed stablecoin na ginawa ni Ripple. Ang ibig pong sabihin nito ay ang bawat RLUSD ay may katumbas po na 1 US dollar na naka-back up. Ang ganito pong klase ng asset ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng stability sa blockchain world. Kapag gumagamit ng RLUSD, mas madali para sa mga tao at institution na magpadala ng tokenized dollars sa iba't ibang panig ng mundo ng mabilis at saka regulated. Sa market impact, ang mas malawak po na adoption ni RLUSD ay maaaring magpabilis ng paggamit ng blockchain sa traditional system ng pera. Kapag mas marami po ang gumagamit ng RLUSD, mas malaki po ang tsansa na lalaki ang demand sa mga bridge assets tulad ni XRP. Ngayon ay bakit po ba konektado itong si RLUSD kay XRP? Ayon po kay Ginoong Versan Algera, siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist. Ang paglago ng RLUSD ay direkta ring nakakadagdag sa pangangailangan para kay XRP. At bakit? Dahil sa XRP ay ginawa bilang isang bridge asset. Ang trabaho po niya ay mag-connect ng iba't ibang pera at tokenized assets para makapag-settle ng transactions sa pinakamabilis at pinakamurang paraan. Kaya sa market impact, kapag lumawak po ang paggamit ng RLUSD, kakailanganin ng mas maraming liquidity. At dito po pumapasok sa XRP bilang tulay or bridge na nagdadala ng mga tokenized assets mula sa isang system papunta sa isa pa. Ang resulta ay mas mataas po na demand kay XRP na pwedeng mag-angat ng kanyang presyo sa market. Ngayon ay paano naman po gumagana ang on-demand liquidity gamit itong sa XRP? Isa pang malagang punto dito ay ang tinatawag na on-demand liquidity or ang ODL. Sa prosesong ito, si XRP ang ginagamit para i-transfer ang halaga mula sa isang bansa papunta sa iba. Yan, papunta po sa ibang bansa sa loob lamang ng ilang segundo. Kung gagamitin po si RLUSD sa mga transaction, si XRP naman ang magsisilbing tulay para magawa itong mabilis at saka efficient. Kaya sa market impact, habang lumalakas po ang adoption ng ODL kasama si RLUSD, mas lalakas ang paggamit kay XRP. Ang mas mataas po na utility ay karaniwang nagiging dahilan ng mas matatag na presyo at mas malaking interest mula sa mga institutional investors. Ngayon ay ano naman po ang aral mula sa Mr. Robot? Ayan. Si Ginong Algera ay gumamit po ng reference mula sa TV series na Mr. Robot. Sa isang eksena ay pinakita po ni Philip Price, yan, ang isang fictional CEO, yan, ang ideya ng paggawa ng digital currency na tinawag na e-coin. Ang argumento po niya ay bumababa na ang paggamit ng cash. Samantalang si Bitcoin ay risky dahil decentralized at hindi kontrolado ng gobyerno. Ang solusyon daw ay isang regulated digital currency na hawak ng mga institution. Kaya sa market impact, ang eksenang ito ay halos kapareho ng nangyayari ngayon sa totoong buhay. Habang si RLUSD ay regulated at backed ng US dollar, may tiwala po ang mga regulators at institutions na gamitin ito. At kapag ito po ay naging successful, mas lalong tataas ang adoption ng blockchain sa financial system. Ngayon ay paano naman po nagiging sentro sa XRP sa usapang ito? Kung tutuusin, si RLUSD ay naka-back up po ng dollar.
pero para makagalaw ito globally at makatawid sa iba't ibang sistema, kailangan po niya si XRP. Si XRP po ang nagsisilbing tulay para gawing posible ang mabilis at low-cost settlement. Habang lumalawak po ang paggamit kay RLUSD, kasabay nito ang pagtaas ng gamit kay XRP. Kaya sa market impact, ang ibig pong sabihin nito ay ang demand para kay XRP ay hindi na lang dahil sa speculation ng mga traders. Sa halip, ito po ay dahil ginagamit siya mismo sa real-world liquidity corridors. At ito po ang klase ng adoption na pwedeng magdala ng long-term value kay XRP. Ano naman po ang kahalagahan ng tandem ni na RLUSD at saka XRP? Si RLUSD at saka si XRP ay parang mag-partner. Si RLUSD ang nagbibigay po ng stability dahil nakaback po siya ng US dollar, habang si XRP naman ang nagbibigay ng speed at tulay sa liquidity. Kapag pinagsama, nakukuha ng market ang parehong stability at efficiency na kinakailangan para sa cross-border finance. Kaya sa market impact, ang tandem po na ito ay maaaring magpabilis ng mainstream adoption ng blockchain sa financial world. Kapag nagtagumpay, si XRP ay posibleng maging isa sa pinaka-importanting digital assets sa susunod na dekada. Ano naman po ang broader implication ng RLUSD adoption? Kapag tuluyang na-integrate po ang RLUSD sa US financial system, hindi lang po siya mananatiling stable coin. Siya po ay magiging tulay or bridge papunta sa mas regulated at transparent na digital finance. Kasabay po nito, si XRP ay mapipilitang manatiling central asset dahil sa kanyang kakayahan na mag-handle ng liquidity at saka settlement. Kaya sa market impact, ito po ay nagpapakita ng papel na XRP ay hindi mawawala. Sa halip, lalakas pa ito dahil konektado siya sa mga regulated stable coins na tuloy-tuloy ang adoption. Kaya bilang panghuli, sa tingin ko po, napakalaki ng balitang ito para sa community ni XRP. Ang pagkakaroon po ng sariling stablecoin ni Ripple ay isang matinding hakbang para gawing mas kapaki-pakinabang ang XRP ledger. Kapag lumaki po ang adoption ni RLUSD, hindi lang po siya mananatiling stablecoin kundi magiging dahilan din para mas lumakas ang pangangailangan kay XRP. Ang nakikita ko po ay isang future kung saan si RLUSD ang magiging tulay or bridge ng dollar dito sa mundo ng blockchain, at si XRP naman ang magiging tulay ng lahat ng assets sa global financial system. Kung mangyayari po ito, posibleng maging isa si XRP sa mga pinakamahalagang digital assets sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.